pagbati, binibining shoot, mayroon kang 3 malusog na anak. Bagaman wala kang ama, ngunit ang pagmamahal ng ina ay magiging doble. Walang silbi. Walang silbi, mahangal na walang silbi. Walang silbi. Hindi nyo man lang mahahanap ang madre. Patawarin nyo kami, mahal na hari. Maghanap muli. Kung mabigo kayo sa pagkakataong ito, puputulin ang mga ulo ninyo. Opo. Monting madre. Saan ka nagtatago? Masigasig kong hinanap ka. Binibining shoot. Binibining shoot, binibining shoot, binibining shoot, may mali. Ang mga bata ay sumire sa mga ritual ng ninuno. Inutusan ng amo na gumawa ng mga buhos upang sunugin sila ng buhay. Ano? Mga tanod. Sunugin sila ng buhay. Opo. Inay, Hindi. inay, Pakawalan niyo ang mga anak ko. Pakawalan sila. Ama, anong krimen ang nagawa ng mga batang ito? Paano mo sila nagawang napakawalang puso? paanong naglakas loob kang magtanong, Ella? 6 na taon na ang nakalipas. Ipinadala ka namin sa Moonlight Shadow Convent para sa espiritual na paglilinis. Ngunit walang kahihiyang, nangalunya ka, at nagkaanak ng 3 bastardo. Ngayon, ang mga supling na ito na ilegal, ay lumapastangan sa mga sagradong handog, at nilabag, ang mga ritual ng mga ninuno ng angkan ng shoot. Ito ay nararapat na parusang kamatayan. Ama, bagamat ang mga bata ay nagkamali nga, sila ay bata pa, at mangmang, hayaan mong iwi ko sila para sa tamang pagdidisiplina. Nangangako akong hindi na nila ito ulitin. Ama, Kung sino ang ina, gayon din ang anak, dumi nagdudulot ng dumi. Ella, ikaw ay dati ng isang babaeng walang kahihiyan. Ang iyong supling ay likas na masama at hindi marunong lumaki. Jade Chud, ikaw. Aba, mali ba ako, Ella? Tama ang sinasabi ni Jade, ang isang babaeng mapusok na nawala ang kanyang dangal, ay nagbubunga lamang ng kahihiyan. Tama. Ethan, kung hindi mo siya iniligtas at hinayaang magkaanak ng mga bastardo na ito, hindi tayo haharap sa kapahamakan ngayon. Pinuno ng angkan, ang mga nilapastangang ritual ay nagbabadya ng sakuna para sa kinabukasan ng ating angkan. Huwag kang magpakita ng awa sa pagkakataong ito. Tama. Wala nang pagpapaliban pa. Kailangan siyang parusahan. Tama kayong lahat bilang pinuno ng angkan. Kailangan kong panindigan ang pamana ng karunungan ng angkan ng shoot. Mapanunumbalik ang kaayusan. Dakpin si Ella. Dalhin ang mga bastardo na ito at sunugin. Hindi, pakawalan sila. Binibining shoot, bitawan mo siya. Ama, nakikiusap ako. Inay, Bitawan mo ako. Sino mang manghihimasok ay mamamatay agad. inay. Inay. Sunugin silang lahat. Inay. 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 Hindi. Inay. Sino ka? Paanong naglakas loob kang pumasok sa libingan ng mga ninuno ng angkan ng shoot? Pagod ka na bang mabuhay? Sa harap ng araw, nagsasagawa ng pagsusunog at pagpatay. Ang aksyon ni Ginoong Chu ay tila hindi pinapansin ang otoridad ng emperador. Pagbati, iyo. Ginoong Lee. Ang mahal na Reyna Dowager ay ang pinakamahabagin. At papalapit na ang pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Kung ang balita ng pagsunog sa mga bata ng buhay ay marinig niya, sisirain ang kanyang maligayang disposisyon. Ginoong Chu, kakayanin mo ba ang ganitong mga kahihinatnan? Tama si Ginoong Lee. Lubos na tama. Kasalanan ko ang lahat. Sisiguraduhin kong ang bagay na ito ay maayos na malulutas. Sila ba ang iyong mga anak? Opo. Alagaan niyo sila ng mabuti. Maglakbay ng ligtas, Ginoong Lee. Ang tinig ng lalaking iyon. Siya na kaya, Inay, binibining shoot, ayos ka lang ba? maayos ako. Adam, Alan at Abay. Tignan ko muna, may masakit ba sa Ayos lang kami, inay. Ella.
May isang maharlika ang namagitan para sa iyo ngayon. Dahil may namagitan para sa iyo ngayon, isasalba ko ang iyong buhay. Ngunit ang pagpapalaki sa mga anak sa labas na iyon at paggulo sa mga ritual, haharap ka sa parusa. Ngayon, itinataboy kita sa angkan ng shoot upang linisin ang aming dangal. Ethan Shoot, pinili mo ang iyong kerida kaysa sa iyong asawa na nagdulot ng kamatayan sa aking ina. Ngayon, papatayin mo pa ang iyong sarili. Mga apo, ang pagkakaroon ng amang walang puso na tulad ang tunay kong kahihiyan. Ikaw, ano ang ibig mong sabihin? Mula ngayon, ang ating pagkakabuklod ay mabubuwag na tulad nitong happy. Wala nang ugnayan sa pagitan natin. Hindi na ako muling yapa sa tahanan ng Shoot. Anak na Suwail. Seniora. Tara na. Seniora. Inay, masakit ba ang iyong sugat? Inay, uminom ka ng tubig. Gutom ka na ba, Inay? Si Alan ang magpapakain sa... Kayo ang aking mabubuting mga anak. Napakabubuting bata. Kasalanan ko ang hindi ko kayo naprotektahan. Sa lahat ng mga taon na ito, nagdusa kayo kasama ko at nakaranas ng ganitong kahirapan. Huwag kang umiyak, Inay. Kapag malaki na kami, poprotektahan ka namin. Inay, nasaan na ba talaga si Tat? Kung babalik siya, hindi ba sila mangangahas na? Apihin kami kung hindi bumalik si tatay para protektahan ka. Hindi na siya mamahalin ni Abby. Ang iyong tatay ay naglalakbay sa malayo. Ngunit naniniwala ako na babalik siya sa atin. Ikaw, siya na kaya? Dumating na ang kanyang kamahalan. Pagbati sa iyong kamahalan. Ina, narinig ko na hindi ka kumakain ng 3 araw. Masama ba ang iyong pakiramdam? Heto, 6 na taon ka ng emperador, ngunit tumatangging bumisita sa kahit sinong konkabina. Sa 3,000 kagandahan sa harem, mayroon bang tunay na wala na karapat-dapat sa iyong pabor? Ina, ang usaping ito ko ay hindi mo dapat alalahanin. Alam ko ang ginagawa ko. Kung tumatangging bumisita ka sa kahit sinong konkabina, saan ang tagapagmana na magmamana ng trono? Paano ko haharapin ang yumaong ama mo sa kabilang buhay? Ina, Maaari kayang ang lason mula pa noong mga taon na iyon. Ina, hindi ko magawang magmahal ng iba. Huwag na nating sayangin ang buhay ng mga babaeng iyon. Ang aking kapabayaan noon pa man ay nagpahintulot kay Noble Consort Zush na magplano laban sa iyo. Lahat ito ay kasalanan ko. Aking mahal na anak, ngunit hindi mo kailangang mag-alala. Nagbigay ang Imperial Physician ng gamot. Natiyak na magpapagaling sa iyo. Iyong kamahalan, hinanap namin ang bawat kumbento sa buong Summer Country. Ngunit hindi namin mahanap ang maliit na madre na inilarawan mo. 6 na taon na ang lumipas. Magpapatuloy pa ba tayo sa paghahanap? Maghanap pa kayo. Utang ko sa kanya ang lahat. Kailangan kong magbayad puri. Naiintindihan. Sa lahat ng mga taong ito, saan ka nagpunta? Pakibitaw mo ako, hindi ako pupunta. Ayon sa utos ng Empress Dowager, Nicole, pagkuha ng mga byuda na may maraming anak sa karaniwang tao upang pumasok sa palasyo at magkaroon ng pagbisita sa emperador. Mga tanod, kunin siya. Tumanggi akong pumasok sa palasyo. Wala kang pagpipilian. Galaw. Ina, Adam, Alan at Abay. Maging mabuti kayo sa bahay at makinig sa mga salita ni Tita Nicole habang wala sina. Babalik ako kaagad. Naintindihan? Bakit sa tingin mo, ang Empress Dowager ay kumukuha ng mga byuda na may mga anak, hindi mo pa ba narinig? Sinasabi ng mga chismis na ang emperador ay may kakaibang karamdaman na nakaaapekto sa kanyang pagiging fertile. Kami ay maglilingkod bilang pampaganya sa gamot. Pampaganya sa gamot, mas malamang na ang mga konkabina ay kulang sa karanasan. Hinahanap ng Empress Dowager ang mga babaeng kasal upang pukawin ang interes ng emperador. Kung gayon marahil, maaari tayong bumangon mula sa abo upang maging mga phoenix. Maaari kayang totoo ang mga chismis? Hindi, kailangan kong gawing hindi kaakit-akit ang sarili ko upang maiwasang mapanatili sa palasyo.
Sino ka? Pakibitaw mo ako. Ano ang ginagawa mo? Pakibitaw mo ako. Huwag kang gagalaw. Sino ka talaga? Makinig ka ng mabuti. Paano mo nagawang pumatay dito? Hindi ka ba natatakot sa parusa? Parusa, tignan natin kung sino ang nangangahas. Naparusahan ako sa palasyong ito. Pakibitaw mo ako. Pakibitaw mo ako ngayon din. Ano ang iyong tunay na pagkakakilanlan? Manatili ka sa baba. Hindi. Pakibitaw mo ako. Nalason ako. Pagsilbihan mo ako ng mabuti at gagantimpalaan ka. Hindi. Tigil. Pakibitaw mo ako. Huwag mo itong gawin. Mga tanod, tulungan mo ako. May tao ba dyan? Pakibitaw mo ako. Pakibitaw mo ako. Tigil. Bakit ako nilason ni Noble Consort Robson? Ayokong hawakan man lang siya. Ngunit hindi ko mapigilan ang babaeng ito. At ang kanyang amoy ay tulad ng babaeng iyon mula 6 na taon na ang nakalipas. Maaari kayang siguro nababaliw na ako. Paano ko magagawang pagkamalan ang isang ordinaryong tao-tauhan para sa kasiyahan na siya? Huwag kang mag-alala. Pananagutan kita. Lalaki, sino ang nangangailangan ng iyo? Pananagutan. Ikaw. Papatawan kita ng kamatayan para dito. Sinira mo ang aking kabutihan. Binibining shoot, nasaan ka? Binibining shoot. Binibining shoot. Binibining shoot, nasaan ka? Binibining shoot. Ang paglapastangan sa imperial na harem ay isang krimen na may parusang kamatayan. Hindi tayo dapat matuklasan. Nagkataon lang kasama ko ang isang tao. Binibining shoot. Nani, nandito na ako. Binibining shoot. Bakit ka lumalayo? Malapit nang dumating ang Empress Dowager. Ikaw na lang ang nawawala. Sumama ka sa akin kagad. Hindi ko makapaniwala na 6 na taon na ang nakalipas. Ninakawan ako ng aking kabutihan. Ngayon, 6 na taon mamaya, naranasan ko muli ang kahihiyang ito. Kung makikita ko siya ulit, papatawan ko siya ng walang awa. Dumating na ang Empress Dowager. Pagbati sa Empress Dowager, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan ang iyong kamahalan. Maaari ka nang tumayo. Salamat, iyong kamahalan. Mabuti. Maayos din. Ikaw, itaas mo ang iyong ulo. Paano mo siya sinuri? Paano mo nagawang panatilihin ng isang babaeng simple ang mukha? Salamat at ginawa kong hindi kaakit-akit ang sarili ko. Hindi ako pipiliin ng Empress Dowager. Iyong kamahalan, pakikalmahin ang inyong galit. Iyong kamahalan, binibining shoot, bagamat simple sa panlabas na anyo, ngunit sa ilalim ng kanyang kasuotan, ay may nakakaakit na katawan. Sa ganitong katawan na may kakaibang katangian, maaari niyang akitin ang mga lalaki, higit pa kaysa sa karaniwang mga babae. Totoo ba ito? Talaga, iyong kamahalan. Iyong kamahalan, ang isang babaeng simple ang mukha, ay hindi mananasa ang emperador, kaya't hindi ito nagbabanta sa imperial na harem. Ang iyong pangangatwiran ay may kabuluhan. Maglilingkod ka bilang pampagana sa gamot ng emperador. Pampagana sa gamot? Sinabi ng imperial physician na kung nais ng emperador na magkaroon ng tagapagmana, kailangan niyang makahanap ng isang babaeng nagkaanak na ng 3 beses upang pagsilbihan siya. Ngunit hindi mo kailangang mag-alala. Bagaman ikaw ay isang byuda, kung ikaw ay mangganganak ng tagapagmana ng imperyo, ikaw ay magiging bayani ng Summer Country. Ibibigay ko sa iyo ang titulong Imperial Consort kung gayon. Iyong kamahalan, patawarin mo ako. Bilang isang mapagkumbabang babae, hindi ako karapat-dapat na pagsilbihan ang emperador. Ni mga anak ng supling ng imper, nakikiusap ako, iyong kamahalan, pakiusap payagan mo akong umalis. Paano mo nagawa? Suwayin ng isang imperial na utos. Mahal na Reyna, pakikalma ang iyong galit. Ang abang babaeng ito ay hindi sinadyang pagsuwayin ang utos. Pagkatapos ng aking panganganak at pagkakakulong taon na ang nakalilipas, humina ang aking kalusugan. Sabi ng mga doktor, hindi na ako pwedeng magbuntis muli. Natatakot akong mapanganib ang linya ng imperial. Hindi ka na pwedeng magbuntis muli, HMPH. Naglalauloog kang gumawa ng dahilan para linlangin ako. Inaakala mo bang tanga ko? Paanong naglakas loob ka? Isang byuda lamang na tulad mo, na pinili ng mahal na reyna para pagsilbihan ng emperador, ay dapat makaramdam ng karangalan. Napakasama mong pasasalamat. Hinahanap mo ba ang kamatayan? Awa, mahal na Reyna. Hindi ko sinadya. Galitin ang mahal na Reyna. Kahabagan ninyo ako, mahal na Reyna. Mahal na Reyna. Ang inyong matalinong paghatol ay nakakaalam na ang babaeng ito ay kulang sa kabutihan. Hindi siya karapat-dapat pagsilbihan ng kanyang kamahalan. Nasaksihan ko gamit ang sarili kong mga mata ang pakikipag-ugnayan niya sa isang lalaki sa hardin ng imperial. Ano ang sinabi mo?
Mahal na Reyna, ako rin ay makapagpapatunay kung nagdududa ang mahal na Reyna. Habarin ang kanyang damit at tingnan ang mga marka na nagpapatunay na totoo ang aking mga salita. Mga gwardya, habarin siya. Hindi. Pakiusap, nakikiusap ako. Awa, mahal na Reyna. Mahal na Reyna. Mahal na Reyna. Hindi. Wala akong ginagawa. Pakiusap, mahal na Reyna. Nakakainsulto. Sino ka para tanggihan ng mahal na Reyna? Mahal na Reyna, tingnan ninyo, ang mga nakakahiyang marka sa kanyang katawan ay nagpapatunay na totoo ang sinasabi ko. Mahal na Reyna, ang isang babae na nakikipagtalik sa palasyo ay hindi karapat-dapat para sa emperador. Mahal na Reyna, ang mga walang hiya at bayolenteng kilos ni MS, shoot at bayolenteng pag-uugali ay magdudulot ng sakuna kung siya ay maglilingkod sa emperador. Pagkatapos ng pagpapasay sa ngayon, bastard at mga agaw, kung siya ay magkaanak, dudungisan nito ang linya ng Maharlika. Ako na ba ang magiging taksil ng Summer Country? Mga gwardya, sampelan ang mukha niya. Mahal na Reyna, natatandaan ko na kung sino siya. Siya ang anak ni Ministro ng Rito, si Ella Shoot. Ano? Anak ni Ethan Shoot. Mahal na Reyna, maaaring hindi ninyo alam ito. 6 na taon na ang nakalipas. Pinahiya niya ang sarili niya sa pakikipagtalik sa templo at pagkatapos ay nagluwal siya ng 3 bastard. Ang eskandalo na ito ay kilala sa buong kabisera. Alam ito ng lahat, kaya siya yung kilalang walang hiya mula sa angkan ng Shoot na nagtapon ng lahat ng dangal ang nabagsak na puta. Ngayon naglakas loob siyang dumihan ng palasyo sa kanyang bayolenteng pag-uugali. Ipinanganak na may moralidad ng isang ordinaryong patutot, hindi niya makontrol ang kanyang pagnanasa. Nakakainsulto. Mga gwardya, ipatawag si Ethan Shoot agad. Hihingi ako ng sagot mula mismo sa ministro ng Rito. Paano niya pinalaki ang isang anak na kaiya-hiya? Perpekto, kapag wala na si Ella, ang emperador ay magiging atit. Mahal na Reyna. Masamang balita, mahal na Reyna. Ethan, humihingi kami ng paliwanag mula sa iyo. Bilang ministro ng Rito, paano mo pinalak ang isang anak na kaiya-hiya? Ang kanyang mga kilos ay halos nakagambala sa amin. Mahalagang gawain na gamutin ng emperador. Ano ang iyong depensa? Mahal na Reyna, pakikalma ang iyong galit. Mahal na Reyna, ako ay tunay na inapi. Itinanggi ko ang anak na ito na hindi karapat-dapat at pinalayas ko siya sa aming angkan. Ang kanyang mga kilos ay hindi na konektado sa akin. Mahal na Reyna, ginagamit ni Ella ang kanyang katayuan bilang lehitimong tagapagmana. Walang respeto sa autoridad. Sinasalungat niya ang autoridad ng aming ama. Talaga, mahal na Reyna, dapat ninyong maunawaan na ang ina ni Ella ay isang mayabang na babae na may malupit na puso. Natutunan ni Ella ang mga kasuklam-suklam na paraang ito mula sa kanyang ina. Paano niya maaaring sundin ang mga turo ng ating Panginoon? Mahal na Reyna. Totoo iyan. Mahal na Reyna, ilang araw lang ang nakalipas, dinala niya ang kanyang mga bastardo upang guluhin ang aming mga ritual sa mga ninuno. Hayagan niyang idineklara ang kanyang intensyon na ipaghiganti ang kanyang yumaong ina. Ikaw, Paanong nangyari ito? Ella, papatayin mo ba kaming lahat para sa babaeng iyon? tumahimik ka. Paanong naglakas loob kang siraan ang aking ina? Mahal na Reyna, nakita ninyo ba yan? Ganito, siya umasta araw-araw, malupit at mapaniit, nakakainsulto. Pagpapakita ng ganitong kawalan ng respeto sa kanyang sariling ama. Pagsalungat sa autoridad at paggawa ng ganitong kahalayan. Walang kumokontrol ba sa halimaw na ito? Ipagpatuloy ang parusa. Dakpin ang kanyang mga bastard at dalhin dito. Ella, inaamin mo ba ang iyong kasalanan? Mahal na kamahalan, lahat ng kasalanan ay sa akin lang. Pakiusap, huwag niyo pong isama ang aking mga anak. Mahal na kamahalan, ipinagmamakaawa ko po na iligtas niyo ang aking mga inosenteng anak. Mahal na kamahalan, huwag po kayong magpaloko sa kanya. Mapagkunwaring anyo, minamanipula niya kayo. Nakiapid siya sa isang tao sa palasyo. Sino ang nakakaalam kung ano pa ang pinagsasabuatan niyang gawin? Maaaring ito ay pagtataksil. Dapat nating imbestigahan ng lubusan. Mahal na kamahalan, ang babaeng walang kahihiyan na ito ay puno ng panlilinlang. Karapat dapat siya sa mahigpit na interogasyon. Matalino ang iyong sinasabi.
Maaaring ang kanyang layunin ay ibagsak ang Summer Country. Ella, iumamin mo ang lahat. Sino ang lalaking iyong kinakasabwatan? Ano ang iyong plano? Sumpa ko, wala akong alam. Mahal na kamahalan. Tingnan nyo, pinoprotektahan pa rin niya ang lalaking iyon. Ito ang patunay ng kanyang kasalanan. Nagpaplano siya ng pagtataksil. Gamitin ang mga pamalo sa daliri. Pisil-pisilin ang kanyang mga daliri hanggang sasabihin niya ang kanyang kasabwat. Hindi. Hindi ko kilala ang lalaking iyon. Sumpa ko. Itinatanggi pa rin, higpitan ng mga pamalo. Opo. Mahal na kamahalin, nahimati po siya. Mahal na kamahalin. Kilala ko po ng husto ang kapatid ko. Lagi siyang nagpapanggap na mahina para makakuha ng simpatiya. Huwag po kayong magpaloko. Kinukutsa ko ang mga nagpapanggap. Dalhin ang planggana ng asin para gisingin siya. Opo. Ayaw mo pa ring sabihin kung sino ang lalaking iyon. Mahal na kamahalan. Totoo po, hindi ko alam kung sino ang lalaking iyon. Iligtas niyo po ang aking mga anak, ipinagmamakaawa ko. Sumpa ko, hindi ko kilala. Ang lalaking iyon, walang sabwatan. Bakit patuloy mo itong itinatanggi? Ella, umuamin ka na ngayon at iligtas ang sarili mo sa sakit. Hindi ko aaminin ang mga krimen na hindi ko ginawa. Haharapin mo ang kamatayan, ngunit nananatili kang hindi nagsisisi. Dalhin ang pangmarka ng bakal para markahan ang kanyang mukha ng mangangalo niya. Tingnan natin ang iyong pagsuway ngayon. Tigil. Pagbati sa kanyang kamahalin. Mabuhay. Ang kanyang kamahalin. Ayos ka lang ba? Ikaw pala. Ano ang ibig sabihin nito? Ina, maaari ko bang tanungin ang babaeng ito kung anong kasalanan ang ginawa niya para pukawin ang ganoong galit at matinding parusa? Ang babaeng ito ay nakiapit sa loob ng palasyo at gumawa ng mga kahalayan. Malapit na akong magbigay ng hustisya. Pakawalan mo siya agad. Huwag mong dungisan ang iyong mga kamay. Mahal na kamahalin, hindi po ba ninyo alam na si Ella ay hindi lang nakipagtalik ngayon kundi mga taon na ang nakalipas. Siya ay nagkaanak ng 3 nang walang kasal. Totoo po, mahal na kamahalin, ang ganyang babae ay nararapat lang na bitayin. Hindi siya karapat-dapat sa iyong proteksyon. Tumahimik kayong lahat. Naririnig mo ba ito? Anak ko, hindi siya karapat-dapat sa iyong pag-aalala. Mga gwardya, dalhin si Ella at bitayin agad. Gusto kong makita kung sino ang maglakas loob. Matagal nang inaalala ni Ina ang aking imperial na harem. Hayaan akong linawin ito. Balak kong kunin ang babaeng ito sa aking harem. Igawad ang titulong talented lady na may kagalang-galang na Cloud. Ano ang sinabi mo? Nabaliw ka na ba? Paano makakapasok ang ganyang babae sa imperial na palasyo? Hindi siya karapat-dapat magkaroon ng mga tagapagmana ng imper. Pag-isipan niyo po, mahal na kamahalin, ang kapatid ko ay laging makasalanan. Nagkaanak siya sa pamamagitan ng ilegal na relasyon ng walang tamang kasal. Hindi siya karapat-dapat para sa kanyang kamahalin. Tama, ang babae ay walang kahihiyan at walang kabutihan. Ang pagkuha sa kanya sa palasyo ay lalabag sa lahat ng desente. Kanyang kamahalin. Ipinagmamakaawa namin, ang babaeng tulad ni Ella ay dapat ikulong tulad ng hayop, hindi igalang, hindi siya karapat-dapat.
Bukod pa rito, siya ay nagpaparumi lang sa imperial na palasyo sa kanyang mga gawa ng laman. Sinabi kong tahimik. Ang lalaking nakipagtalik sa kanya ay walang iba kundi ang iyong emperador. Ako ang inakiapid na tinutukoy. Dylan, ano ang sinabi mo? Ina, ang kagalang-galang na konsorte Robson ay nagplano upang makakuha ng pabor sa pamamagitan ng paglalagay sa akin ng aphrodisiac. Napilitan ako ng pagkakataon na kunin siya sa Imperial Garden. Kahit na, ang ganyang babaeng walang kahihiyan ay hindi makakapasok sa palasyo. Ganap ko itong ipinagbabawal. Ang desisyon ko ay pinal. Wala nang pagtalunan. Dylan, tinatanggihan mo ang lahat ng consort ng palasyo at mga marangal na babae. Ngunit ipinipilit mo si Ella, ang babaeng walang kahihiyan na ito. Ibig mo bang patayin ako? Ina, Huwag mo akong tawaging ina, ngayon. Kung ipipilit mo, nadalhin siya sa korte. Ako, aagawin ko ang aking buhay. Mahal na kamahalin. Mahal na kamahalin, huwag po. Huwag po. Ina, sasama ko siya upang hindi masira ang iyong kalusugan. Pinapatay mo ako. Alagaan niyo po ng mabuti ang mahal na kamahalan kapag may nangyaring masama sa kanya. Ang buong palasyo ng kaligayahan at kalusugan ay haharap sa pagbitay. Opo. Ella, paano nangyari na lagi kang nakakatakas sa kamatayan? Hindi kita hahayaang makatakas. Ikaw ay isang babaeng hindi karapat-dapat. Sa magandang jade pendant na ito. Ito ay para sa akin. Alan. Abay. Gising ka na. Mahal na emperador. Pagbati sa mahal na emperador. Nasugatan ka. Hindi na kailangang yumuko. Salamat, mahal na emperador. Mahal na emperador, kayo ba talaga iyon sa Imperial Garden? Nagkamali ako ngayon. Ano ang gusto mo? Kahit ano ay maibibigay ko sa'yo. Wala na akong hihilingin pa. Maliban kung ang mahal na emperador ay payagan akong umuwi. Gusto mong umalis ng palasyo. Opo, gusto ko nang umalis sa lalong madaling panahon. Ngayong nakuha ko na ang iyong dangal. Ikaw ay babae ko na. Sa natitirang bahagi ng iyong buhay, mananatili ka sa palasyo na paglilingkod sa akin. Hindi maaari iyan. Mahal na emperador, kung kailangan niyo ng isang maglilingkod sa inyo, alin sa mga kongkubina sa loob ng palasyo. Ang hindi maganda, simple lang ang aking hindi ako karapat-dapat na maglingkod sa inyo. Simple lang ang anyo. Iniisip mo bang tanga kung paparusahan kita sa panlilinlang sa emperador? Kaya mo bang harapin ang kahihinatnan? Pag-isipan niyo po muli, mahal na emperador. May 3 na akong anak, sira na ang aking katawan. Paano pa ako makakapasok sa imperial na pamilya? Pakiusap, mahal na emperador, mahabag po. Pauwiin niyo na ako at makapiling muli ang aking mga anak. Impossible. Nababahala ka pala sa 3 mong anak. Maaari bang ibig sabihin nito? Iniisip mo pa rin ang mapanlinlang na yon mula 6 na taon na ang nakalipas. Hindi ganoon. Hindi po, mahal na emperador. Mas mabuti kung hindi. Kahit pa nga, kalimutan mo siya agad. Kung hindi, ang 3 mong anak ay hindi rin maliligtas. Mahal na emperador, kayo ang pinuno ng mundo. Kahit sinong babae ang gusto nyo, kaya nyo. Bakit pinipilit nyo ako na manatili sa palasyo? Mahal na emperador. Mahal na emperador. Tama ka, ang mundong ito ay akin. Ang sinumang gusto ko ay papasunurin ko. Hindi ka magiging eksepsyon. Mahal na emperador. Mahal na emperador, ako. Iniisip mo bang talagang pinatili kita dahil nagustuhan kita? Nakikita lang kita bilang laruan. At ang isang laruan ay dapat alam ang kanyang lugar. Malapit na ang kaarawan ng Dowager Empress. Ang palasyo ay pumili ng inyong anak na lalaki para magsilbi bilang tagapagdala ng Immortal Peach. Ihanda ang inyong mga gamit at sumama kayo sa akin. Eunuch, maliit pa po ang aking anak, baka maaaring pumili ng iba. Kawalang galang. Ito ay utos ng Imperial Household Department. Iniisip niyo bang ito ay isang pamilihan? Nangangahas kayong makipagtawaran sa pagpili? Tita, huwag po kayong mag-alala, ako na ang pupunta. Adam,
Ano po ang palasyo? Talaga, may panganib ba? Hindi ko kaya ang paghihiwalay sa inyo. Pakiusap, huwag kang umalis. Kung tatanggi ang eunuch na ito, ay tiyak na aarestuhin tayong lahat. Huwag kayong mag-alala. Papasok ako sa palasyo, at iuwi si mama. Sasama ako sa iyo. Eunuch, kailan po si Adam babalik sa atin? May karapatan ka bang magtanong yan? Umalis na. Adam. Sige na, Abby, Alan, huwag kayong iiyak, maglalaro kayo dito. Si Tita Nicole ay magluluto para sa inyo. Alan, nag-aalala ako na si Adam ay mag-isa papuntang palasyo. Sundin natin siya papuntang sa palasyo. Alam ko, si Uncle Walton mula sa palengke ay araw-araw na naghahatid ng gulay sa palasyo. Maaari tayong magtago sa kanyang cart ng gulay para makapasok sa palasyo. Alan, sa tingin ko nakapasok na tayo sa palasyo. Hanapin natin agad si Mama, at si Adam din. Sige. Takbo. Mga bantay, dakpin ang dalawang pasaway na ito, agad para sa akin. Huwag mo akong hulihin, kamahalan. Nasira ang inyong palamuting jade sa buhok. Saan kayo nanggaling, mga bata? Paano ninyo nagawang year-okan ako at pati ang hairpin na bigay ng emperador? Paumanhin po, hindi sinasadya ni Abby. Bugbugin sila. Hindi. Kayo namang dalawa, anak kayo ni si. Bakit hindi ko kayo nakita sa palasyo dati? Napunta kami para hanapin si Mama. Ang pangalan niya ay Ella Shoot. Ella. Iniisip ko kung sinik ay maayos na inaalagaan. Si Ada, si Alan at si Abay. Sa tingin ko, nag-aalala na sila para sa akin. Tita, napakaganda ng aking ina. Kilala niyo po ba siya? Siyempre kilala ko siya. Si Ella ay ang babae, sumire sa aking mga plano noong gabing iyon at nangakit sa emperador. Kaya kayong dalawa ay mga anak ni Ella na ipinanganak sa labas ng palasyo. Bugbugin sila ng walang awa. Huwag bugbugin si Abby. Tigilan na ang pambubugbog kay Alan. Ikaw na masama, huwag bugbugin ang kapatid ko. Maliit na bata, paano mo nagawang insultuhan ako? Bugbugin sila ng walang awa. Nanay, nasaan ka? Saklalahan kami. Nanay. Alan at Abay. Umatras kayo. Alan. Abay. Masakit ba? Paano mo nagawang, bastos na babae, sa harap ni mahal na consort Robson, hindi ka ba luluhod at magbibigay galang? Mahal na kamahalan, pagbati sa inyong kamahalan. Ikaw si Ella. Opo. Tunay na isang nakakabighaning babae. Sino ang nagbigay sa iyo ng tapak na istorbohin ang aking parusa? Mahal na kamahalan, anong krimen ang nagawa ng mga batang ito upang magdulot ng inyong galit? Anong krimen? Ang iyong mga minamahal na anak ay sinira ang aking jade hairpin at ininsulto ako. Hindi ko ba sila dapat parusahan? Pakalmahin ang inyong galit, mahal na kamahalan. Mali ang kanilang ginawa na kumilos ng padalos-dalos. Personal akong hihingi ng tawad sa emperador at babayaran ang iyong hepe. Hinihiling ko sa inyong kamahalan na iligtas ang aking mga anak. Ang pina ito ay walang katumbas. Babayaran mo, kaya mo bang bayaran? Mahal na kamahalan, ang mga bata ay marupo at hindi kayang tiisin ang ganitong parusa. Hinihiling ko ang awa ng mahal na kamahalan. Sige na nga. Dahil ipinagbabawal mo akong parusahan sila, paparusahan kita sa halip. Mga gwardya. Dalhin ka agad ang aking tabla ng karayom. Dahil sabik ka ng mamatay, ipagkakaluob ko ang iyong nais ngayon. Hindi, mahal na kamahalan, ako ang talentadong dilag na itinalaga ng emperador. Ang pagpatay sa akin ng walang paglilitis. Natatakot ka ba sa galit ng emperador? Paano mo nagawang? Isang babaeng nawalan ng dangal, ang nangangahas na bantaan ako gamit ang emperador.
bilang pinakamataas na imperial consort na may dekreto ng Empress Dowager upang mamahala sa harem. Hawak ko ang autoridad na disiplinahin ang sinumang konkubina. Ipagpatuloy ang parusa. Hindi. Hindi. Pakawalan mo ako. Nanay, pakawalan mo ang aking ina. May mataas kang katungkulan, ngunit walang awa upang pahirapan ako ng ganito kalupit. Kapag nalaman ng emperador ang iyong mga kasalanan, tatanggalin niya ang iyong mga titulo. Katahimikan, isang simpleng talentadong dilag lang ang nangangahas na hamanin ako. Mukhang pagod ka na talagang mabuhay. Mga gwardya, kunin ang babaeng ito at bugbugin hanggang mamatay. Opo. Sino ang mangangahas na hawakan siya? Pagbati sa inyong kamahalan. Mahal na konsorte Robson, paano mo nagawang? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na pumatay ng kababaihan sa palasyo kung kani-kanino? Mahal na hari, pakiusap tingnan ng malinaw. Ang talentadong dilag na ulap ang hindi magalang sa akin. Ininsulto niya ako, kaya pinigilan ko siya. Mahal na hari, hindi ko sinasadya. Minsan kay mahal na konsorte Robson. Sadyang gusto lang ni mahal na konsorte Robson na ipapatay ang dalawa kong anak. Matindi ang parusa niya sa kanila. Wala akong nagawa kundi mamagitan. Sila ba ang mga anak mo na nakuha mo sa labas ng palasyo? Opo. Mahal na hari, huwag ninyo sanang paniwalaan ang sinasabi ng babaeng ito. Ang dalawang pasaway na ito ay pumasok sa palasyo nang walang pahintulot. Sinira pa nila ang aking jade hairpin. Ginagawa ko lang ito ayon sa patakaran ng palasyo. Ito ay makatwiran. Pakiusap magsagawa ng malinaw na investigasyon, mahal na hari. Pakiusap magsagawa ng malinaw na investigasyon, mahal na hari. Mahal na hari, ang dalawang anak ay pumasok sa palasyo. Nang walang pahintulot, ito ay mali. Ngunit sila ay bata pa at walang muwang. Hindi sila nararapat na mamatay. Pakiusap maawa kayo, mahal na hari. Mahal na hari, ang mga patakaran ng palasyo ay hindi maaaring labagin. Hindi ninyo dapat, para kay talentadong dilag na ulap, gumawa ng eksepsyon. Kung hindi, susundin ito ng lahat. Hindi ba't magiging magulo ang palasyo? Ang mga patakaran ay mayroon ding damdamin ng tao. Kung si mahal na konsorte Robson ay mahigpit na parusahan ang dalawang batang-bata at kumalat ito, hindi ba't masisira nito ang reputasyon ng Summer Country bilang lupain ng etiketa? Ikaw, Tama na. Mahal na konsorte Robson, nagkakamali ang mga bata. Paano natin pag-uusapan ang mga patakaran ng palasyo? Kung talagang pag-uusapan natin ang mga patakaran ng palasyo, sa tingin ko nakalimutan mo ang nakaraang araw. Noong nilason mo ako, hindi ko pa napag-uusapan yan sa'yo. Mahal na konsorte Robson, bilang pinakamataas na imperial consort, makitid ang isip at mapaghiga, malupit sa pamamaraan at puno ng selos sa ibang mga konsorte, ikaw ay hindi karapat-dapat na mamahala sa harem. Sa aking utos, si mahal na konsorte Robson ay tinanggalan ng titulo at ikinulong sa malamig na palasyo nang walang takdang panahon. mahal na hari, humihingi ako ng iyong kapatawaran. Mahal na hari, sumusumpa ako na hindi ko na uulitin ang aking mga pagkakamali. Salamat, mahal na hari. Ella. Nanay, masakit pa ba? Hindi na masakit. Huwag kang mag-alala. Bakit ang mga batang ito ay nagpapahapdi sa aking puso ng kakaibang pakiramdam ng hindi karapat-dapat na awa? Lumapit kayo rito, kayong dalawa. Mahal na hari. Ano ang nangyayari? Mahal na hari. Ang pangyayari ngayon ay sanhi ng labis na pagkamis sa akin. Nina Alan at Abay. Aayusin ko ang kanilang pag-alis sa palasyo sa lalong madaling panahon. Hindi na kailangan dahil sila ang iyong mga anak. Hayaang silang manatili rito upang makasama ka. Salamat, mahal na hari. Salamat, mahal na hari. Tara na. Salamat, mahal na hari. Salamat, mahal na hari. Ngayon, Ella, paano mo ipapahayag ang iyong pasasalamat? Paano kayong dalawa napunta sa palasyo? Nasaan si Adam? Bakit hindi siya kasama ninyo? Inay, may dumating na yunak sa bahay namin. Nagaanyaya kay Adam na magsilbi sa pistang kaarawan ng dakilang reyna bilang tagapagsilbi ng mga peach offering. Labis kaming nag-alala para kay Adam at sa iyo, kaya nagtago kami sa isang kariton ng gulay para makapasok sa palasyo. Ano? Bilang tagapagsilbi ng peach offering para sa pista. Inay, sobrang namimiss kita. Namimiss din kita. Inay, kailangan ba nating manirahan sa palasyo habang buhay?
Hindi ko pa alam. Una, kailangan nating hanapin si Ada at pagkatapos ay magdedesisyon tayo. Salamat, mahal na hari, sa pagtangkilik sa akin at sa aking mga anak ngayon. Lumapit ka rito. Ella, napaisip ka na ba? Kung paano ako gagantimpalaan ng maayos? Mahal na hari, Kung hindi mo alam kung paano. Tuturuan kita. pakiusap itigil mo na ito. Huwag mong gawin ito. Ang iyong katawan ay nagsasabi ng ibang kwento. Mahal na hari, Kontento ka na ba sa kalamnan ng aking dibdib? Paano ito maihahambing sa iyong manloloko? mahal na hari. Ikaw naman. Kamahalan, hindi ko alam. Hindi mo alam? Tuturuan kita. Dapat ko bang samantalahin ang pagkakataong ito para tanungin siya? Kamahalan, 6 na taon na ang nakalipas. Ang kamahalan ba? Dumating na ang reyna nanay. Kamahalan, Ikaw, walang hiya kang babae. Patuloy mong inaakit ang emperador, gamit ang iyong mga hindi marangal na gawa. Lubos kang walang kahihiyan. Inay. Si Ella na ngayon, ang aking imperial consorte. Inaasahan ko na pigilan. Ang arbitraryong pagpaparusa sa kanya. Nangangahas kang ipagtanggol siya, laban sa akin para sa mababang babaeng ito. Mayroon ka pa bang respeto sa iyong ina? Pakalmahin mo ang iyong galit, inay. Hindi ako nagpakita ng kawalan ng respeto. Maaari ko bang itanong kung bakit ka bumibisita ng ganito kalaliman ng gabi? Nangangahas ka bang itanong ang layunin ko dito? Ang ama ni Noble Consort Robson ay ang punong ministro. Tinulungan niya ang iyong pag-akyat sa trono. Ang pagkulong sa kanya sa Cold Palace ay magpapalayo ng iyong mga ministro. Si Noble Consort Robson ay malisyosong nananadya. Paulit-ulit na sumubok na isama ako sa gulo. Kahit bilang anak ng punong ministro, hindi ako maaaring magpakita ng awa. Malinaw na nahumaling ka sa babaeng imoral na nagluluwal ng mga bastardo. Higit pa sa rason, tatalikuran mo ang iyong trono. Sinusubukan mo lang akong patayin. Ang mga usapin sa harem ay hindi saklaw ng korte. Bilang emperador ng bansang ito, hindi ko matatagalan ang mga makamandag na mananabotahe sa aking harem. Nakikiusap ako sa inay na huwag makiala. Sa bagay na ito, maaaring baliwalain ko ito. Ngunit ang magulong harem na ito ay kulang sa wastong pamamahala. Sa loob ng 15 araw, sa aking birthday banquet, ipapahayag mo ang iyong pagpili ng Empress. O kaya, kukunin ko ang sarili kong buhay sa harap ng puntod ng yumaong emperador. Inay, naiintindihan ko. Ang babaeng ito ay kamukha ng maliit na madre mula 6 na taon na ang nakalipas. Hindi ko siya maaaring hayaan na umalis ng palasyo. Nasaktan ka ba ng reyna nanay? kamahalan, Kanina ay nabanggit nyo. kamahalan. Tama ang sinasabi ni kamahalan. Bilang isang mababang konsorte, hindi ako karapat-dapat na pagsilbihan ka. Nakikiusap ako, kamahalan. Mangyaring mabilis na pumili ng isang marangal na empress. At palayain ako sa palasyo. Talaga bang gusto mong iwan ako? Mahal na hari, kung igigit mo ang pabor sa akin, ito ay gagawin lamang akong target sa harem na walang mapagpapahingahan kahit sa kamatayan. Nakikiusap ako sa mahal na hari na ipagkaloob ang aking hiling. Itigil mo na ang pagdadahilan. Iniisip mo bang hindi ko alam ang iyong mga hangarin? Gusto mo lang umalis sa palasyo para makasama muli ang lalaking yon, hindi ba? Hayaan mong linawin ko ito. Talikuran ang walang saysay na pag-asa na ito. Ano man ang mangyari, hindi kita kailanman papayagang umalis. Mahal na hari, hindi ko kailanman. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, kung sino man ang pipiliin kong emperatrice o kung sino man ang magiging isa, hindi ka kailanman makakatakas sa aking tabi. Labis akong nag-iisip. Siya ang dakilang emperador.
Paano siya magiging ang lalaki mula 6 na taon na ang nakalipas? Pagbati sa inyong kamahalan. Nagdidilim na, bakit naririto ka pa? Mahal na hari, inutusan kami ng dakilang reyna na kopyahin ang mga banal na kasulatan. Habang papalapit ang gabi, pinayagan niya kami na manatili sa palasyo. Lanan. Teka, Mahal na hari, narito ako. kaya ikaw pala. Young mistress, nag-promote ang mahal na emperador sa iyo bilang noble lady sa isang gabi. Ito'y nagpapatunay na ang pabor ng mahal na emperador sa iyo ay tunay na walang kapantay sa palasyo. Talaga, binigyan ka pa nga niya ng Palace of Eternal Happiness, kung saan isang karangalan na iba pang mga consort ay hindi mapapangarap. Mataas ang tingin sa akin ng mahal na emperador kung maglilingkod ka ng masigasig. At makakatanggap ka ng malalaking gantimpala sa tamang panahon. Naiintindihan ko. Bakit ka umalis sa Moonlight Shadow Convent? Nangako ako sa iyo na babalik. Alam mo ba kung gaano katagal kitang hinana? 6 na taon na ang nakalipas sa Moonlight Shadow Convent. Posible kayang mahal na emperador, labis akong natakot noon, kaya ako. Iyon ang dahilan kaya. Huwag kang umiyak dahil sa pagligtas mo ng aking buhay ilang taon na ang nakalipas. Pinapangalanan kitang noble lady at binibigyan ka ng Palace of Eternal Happiness. Ang aking lubos na pasasalamat. Ang jade pendant na ito ay kay Ella. Kaya malamang siya nga ang nakapagligtas sa mahal na emperador. Ang katotohanan ito ay hindi dapat lumabas. Kailangan ko siyang alisin. Jade, ano ang ginagawa mo dito? Ella. Kagabi, pinangalanan ako ng mahal na emperador bilang noble lady. At binigyan ako ng Palace of Eternal Happiness. Ano ang sinabi mo? Talaga nga, panandalian lamang ang pabor ng emperador. Dylan Lee, kung ang iyong minamahal ay si Jade, bakit mo ipipili na panatilihin ako sa palasyo? Cloud talented lady. Lumuhod ka agad sa harap ng aming noble lady. Utusan akong lumuhod. Hindi karapat-dapat si Jade. Tumigil ka dyan. Ella, wala ka bang respeto sa mga patakaran ng imper? Ngayon ako ay isang noble lady. Ikaw ay isang talented lady lamang. Ang aking rango ay mas mataas kaysa sa iyo. Kapag inutusan kitang lumuhod, susundin mo. Jade, ikaw ay isang noble lady. Ngunit wala kang opisyal na titulo. Habang ako ay isang talented lady lamang, ang aking titulo ay iginawad ng hari. Kung gusto mong lumuhod ako, kumuha ka ng utos imperial mula sa kanyang kamahalan. Kung hindi, mas gugustuhin ko pang mamatay bago lumuhod. Sa iyo. Ikaw na bastos na babae, paano mo nagawang tutulan na Peachlin? Opo. Turuan mo siya ng tamang etiketa sa pagluhod. Opo. Pag-isipan mong mabuti. Ang huling tumawid sa akin, Noble Consort Robson, ay nagkaroon ng malungkot na katapusan. Sa loob ng mga pader ng palasyong ito, ang pabor ay nagbabago tulad ng buhangin. Sa isang hourglass, bilang mga ordinaryong lingkod, ang pagkakasala sa maling tao ay magdadala ng walang hanggang kapahamakan. Ikaw. Young mistress, bumalik na tayo sa ating palasyo. Ang masamang babaeng iyon ay walang tunay na kapangyarihan. Hindi dapat malaman ng emperador na si Ella ang nagligtas sa kanya ilang taon na ang nakalipas. Ella, handa ka nang harapin ang hari ng impyerno. Tito, gusto ko pa ng isa. Ako rin. Ito. Tito, bakit po kayo pumupunta dito araw-araw? Ako. Tama, Tito, bakit po kayo natutulog sa iisang kama kasama si Mama, gabi-gabi? Dahil ako ang asawa ng inyong nanay. Asawa. Kaya tatay ka na namin ngayon. Nakita niyo na ba ang tunay ninyong tatay? Hindi pa. Hindi pa namin nakikita ang tunay naming tatay.
Tuwing tinatanong namin ang tungkol sa tatay namin, umiiyak si mama. Ayaw naming saktan siya, kaya tumigil na kami sa pagtatanong. Pero sabi ni mama, babalik daw siya balang araw. Hindi na babalik ang tatay nyo. Bakit po hindi? Gusto ko ng tatay. Ako rin. Masama ang tatay nyo. Hindi siya karapat-dapat maging tatay nyo. Ngayon na, kasama ko ang inyong nanay. Ako na ang tatay nyo. Halika, tawagin nyo akong tatay. Tatay, tatay. Mabuti. Hindi. Alan, paano niyo nagawang tawagin? Si kamahalan na ama, halikayo rito agad. Ano ang ibig sabihin nito? Sinasabi nyo bang ang pagiging mga tagapagmana ko ay mababa ang katayuan? Dapat mag-ingat kayo sa inyong mga salita, kamahalan. Ang mga anak ko ay walang dugong kaugnay kay kamahalan. Hindi nila kayo maaaring angkinin bilang ama. Kung kumalat ang chismis na ito, magdudulot ito ng iskandalo. Nang naging akin ka, ang inyong mga supling ay naging mga supling ng imperyo. Sino ang mga ngahas magtanong dito? Hindi po. Hindi kayo ang ama nila. Akin lang sila. Ano ang sabi mo? Malinaw na, hinahanap mo pa rin ang lalaking iyon mula 6 na taon na ang nakalipas. Ayaw mong hayaan ang mga anak niya na kilalanin akong ama. Anong kabutihan ang taglay niya na nagbubuklod pa rin sa'yo? Kung saan nakasalalay ang aking pagmamahal, ay hindi pa kialam ni kamahalan, hindi ba't kamakailanla, ay itinaas ni kamahalan si Jade bilang noble lady. Bakit mo pa ako pinahihirapan? Amoy inggit ka. Inggit. Ang babae ay nakakaramdam lang ng inggit. Sa minamahal niya, wala akong pagmamahal kay kamahalan. Bakit ko naman papansinin? Ikaw. Malalim na ang gabi at ang mga bata ay naririto pa. Nakikiusap ako, kamahalan, mangyaring bisitahin ang palasyo ni Noble Lady Chu. Sige na nga. Alam mo ang iyong lugar. Isa ka lang kapalit hanggang sa bumalik si Jade. Kahit anong pakiusap mo, hindi ako babalik. Ama, huwag kang umalis. Tahimik. Kamahalan. Personal kong ginawa ang Asmendas White na ito. Nais niyo po bang tikman? Ano ang lasa? Kamahalan, nagugustuhan niyo po ba? Hindi masama. Talaga po, kamahalan. Kamahalan. Kamakailan ko lang pinag-aralan ng ilang pamamaraan sa paglalambingan at umaasa akong mapagkalooban niyo po ako ng pabor. Ella, sa kagandahan na nasa aking yakap, huwag mong isipin na hindi ka mapapalitan. Si Jade lamang ang laman ng aking isipan sa loob ng 6 na taon na ito. Ngunit bakit patuloy pa rin na bumabagabag sa akin ang alaala ni Ella? Kamahalan, umiinit ang aking pakiramdam. Hindi mo ba tutulungan ng iyong asawa? Kamahalan. Hindi ko dapat ipagkanulo ang katapatan ni Jade. Hindi. Talagang hindi ko magagawa ito. Mahal na hari, anong nangyayari? Masyadong matigas ba ang mesa? Kung gayon, lumipat na tayo sa kama. Jade, naalala ko lang, may mga memorial pa na naghihintay ng pagsusuri. Magpahinga ka na ng maaga ngayong gabi. Ako'y alis na. Mahal na hari, mahal na hari. Pagbati sa inyong kamahalan. Nasaan si Ella? Kanina sinabi ni Ella na masama ang kanyang pakiramdam at nakatulog na. Kahit ako ay hindi pa natutulog. Paano siya nangahas na matulog? Ella, matapang ka pala, nangahas kang dayain ng iyong emperador. Hindi ba sinabi ng inyong kamahalan na ako ay kapalit lamang? Ngayong ang tunay na nandoon na sa inyo. Bakit ka pa bumalik dito? Bilang pinuno ng bansang ito, pupunta ako kung saan ko gusto. Hindi mo lugar ang tanungin ako. Hindi po ako maayos, kamahalan. Hindi po kita mapaglilingkuran ngayong gabi. Pakibisita na lang po ang ibang palasyo. Ang harem ay puno ng mga babaeng sabi na pasayahin ka. Ang buong harem na ito ay sa akin.
Makakasama ko sa pagtulog ang sinumang gusto ko. Walang sinuman ang makakatanggi sa aking kalooban. Naglakas loob kang tanggihan ako. Kamahalan. Nagkamali ba ako ng babaeng napili? Ella, nandoon ka ba 6 na taon na ang nakalipas? Malupit ka. Malupit. Mukhang masigasig ka naman. Itigil mo ang usapan na ito. Sabihin mo sa akin, mas mahusay ba ako, o yung walang hiya na yon 6 na taon na ang nakalipas? Wala akong alam. Ang lalaking yon 6 na taon na ang nakalipas. Sino siya? Talagang wala akong alam. Wala akong pakialam kung alam mo o hindi. Kailangan mo siyang kalimutan ng lubusan. Sa akin ka. Sa akin lamang. Halika rito. Kamahalan, 5 beses mo na akong kinuha. Hindi ko na kaya. Wala pa ang 5 beses. Ipapakita ko sa iyo ang tunay na lakas ng imperyo. Kung gugustuhin ko, 50 beses ay posible. Kamahalan. Maharlikang ginang, masamang balita, anong kaguluhan ito? Kumalat ang mga chismis na parang apoy. Sabi nila pagkaalis dito, diretso raw ang kanyang kamahalan sa palasyo ng Cloud Talented Lady. Anong sinabi mo? Magsalita ka ng malinaw. 7 o 8 beses po silang nagtalik, narinig ng buong patio. Ang kanyang pagnanais na iyak buong gabi. Ang walang hiyang kerida na iyon. Bakit? Kinuha ko ang pwesto ni Ella at inangkin ang kanyang pagkakakilanlan. Bakit pa rin niya siya kinagigiliwan? Alam ba niya ang totoo? Hindi. Dapat ko siyang alisin agad. Sa ganoong paraan lamang siya magiging akit. Consort shoot. Si Ella ay 3 gabi nang kasama ng emperador. Paano ka mananatiling kalmado? Ang harem ay puno ng napakaraming babae. Si Ella ay isa lamang. Mababang ranggo na talented lady. Ano ang dapat katakutin? Sa usapin ng katayuan, ang noble consort Robson ay anak ng punong ministro. Mas mataas ang kanyang katayuan kumpara sa iyo. Ngunit lahat ito ay dahil kay Ella, kaya siya ikinulong ng emperador sa Cold Palace. Ang pagbagsak ni noble consort Robson ay dahil sa sarili niyang kamangmangan. Hindi ko gagawin ang parehong mga pagkakamali, hindi ko hahanapin ang kapahamakan. Narinig ko. Ang emperador ay kinilala ang mga batang iyon bilang kanyang mga anak-anakan. Kung sa hinaharap, sila ay nakoronahan bilang mga prinsipe o prinsesa mamaya. Imposible. Paano gagawin ng emperador na maging padalos-dalos? Consort shoot. Ang emperador ay nabighani na Ella, lubos na sa kanyang mahika. Ano pa ang hindi niya gagawin? Tama. Si Ella ay nagpapalipas ng pabor araw-araw. Magsisilang na siya ng kanyang anak. Kapag nagkaroon na siya ng prinsipe, nakahanay sa mga batang iyon, ang pinagsamang impluensya nila, ang pag-angkin ng iyong mga anak sa trono ay magiging banta, lubos na. Hindi siya magtatagumpay. You. Ang inyong kamahalan. Ipatawag si Ella at ang mga batang iyon kaagad. Sabihin mo sa kanila ang mga rosas sa Imperial Garden ay namumulaklak. Ako ay nag-iimbita sa mga consort na mamangha sa kanila. Opo. Makinig kayong mabuti, kayong dalawa. Sa mga susunod na araw, kailangan ninyong magsanay ng masigasig. Kung magkakaroon ng anumang pagkakamali sa birthday banquet ng Empress Dowager, mapuputol ang inyong mga ulo. Opo. Adam. Alan, Abby, Nanay, anong sadya ninyo dito? Adam, sa wakas, nakita rin kita. Kumusta ka nitong mga araw na ito? May nanakit ba sa... Nanay, ako, maayos naman ako, mangyaring huwag kang mag-alala. Paano kayong dalawa, nakapasok sa palasyo? Sinabi ko sa iyo na manatili sa bahay, at hintayin kami. Na-miss ni Abby si nanay at kapatid, kaya nagtago ako, sa kariton ng gulay kasama si Alan para makapasok sa palasyo. Adam, tutulungan ka namin na, protektahan si nanay ng magkasama. Nanay, ano na ang gagawin natin ngayon dahil papalapit na ang kaarawan ng Imperatress Ina? Mahigpit ang seguridad sa palasyo. Si Alan at Abby ay hindi makakaalis. Dito kaagad. Huwag kang mag-alala, Ada. Magtuon ka sa pagpapanatiling ligtas sa iyong sarili. Pagkatapos ng pagdiriwang ng kaarawan, makakahanap ako ng paraan upang ipadala kayong lahat palabas ng palasyo. Cloud Talented Lady. Ipinapatawag ka ni Consort Shoot at ng iyong mga anak sa hardin ng Imperial. Si Consort Chute. Hindi pa tayo nagkakausap dati. Bakit niya ipipilit na makipagkita sa akin kasama ang aking mga anak? Ito siguro ay isang bitag.
Wala akong alam, ngunit ang pagdalo ay maaari makagulo sa kalooban ng kanyang kamahalan. Ito ay utos ng kanyang kamahalan. Dapat kang sumunod. Cloud Talented Lady, bakit nagtatagal? Dalhin mo ang iyong mga anak at sumama ka sa akin. Hindi ko sila maaaring hayaang matuklasan ang tunay na pagkakakilanlan ni Adam. CJ, Adam, anong nangyayari? Biglang si Consort Shoot gustong makita ka at si nanay ng magkasama. Hindi maganda ito. Tulungan mo kaming hanapin si Ama Emperador at magdala ng tulong para mailigtas si nanay. Ama Emperador. Ang token na ito mula kay Ama Emperador ay magbibigay daan patungo sa kanyang silid. Umalis ka agad. Pagbat, Consort Shoot. Naway laging sumaiyo ang walang hanggang biyaya, mahal na prinsesa. Tumayo ka. Salamat. Cloud Talented Lady, isang malaking karangalan ang iyong pagdating. Naghihintay kami ng isang oras, ngunit dumating ka pa rin sa iyong paglilibang. Maaari bang iniisip mong maliit ang ginanap na flower banquet ni Consort Shoot? Hindi ko magagawang. Mahal na prinsesa, sigurado akong hindi sinasadya ni Ella ang pagiging huli niya. Siya ay abala buong gabi sa paglilingkod kay kamahalan. Siguradong pagod na pagod. Jade, ikaw, Tama na. Tumahimik. Itigil ang bastos na usapan na dumudungi sa aking pandinig. Naiintindihan. Ngayong nandito na ang Cloud Talented Lady. Lumapit ka at mamangha tayo sa kakaibang bulaklak na ito. Ella, ngayon ipapakita ko kung paano gamitin ang kapangyarihan ni Consort Shoot para tanggalin ka at ang mga paslit na iyon. anumang balak, ang kanilang gawin ngayon, poprotektahan ko, sina Alan at Abay. Consort Shoot, ang mga bulaklak na ito ay tunay na nakamamangha. Ipinadala sila ng aking ama mula sa kanlurang rehiyon, partikular para sa akin. Inalagaan ko sila sa loob ng 6 na buwan upang makamit ang pamumulaklak na ito. Sinasabi nila na si Cloud Talented Lady ay marunong na kahit bago pa ikasal. Bakit hindi mo sa amin sabihin kung anong uri ito? Si Consort Shoot ay nagdaos ng piging na ito, partikular upang ipakita ang bihirang bulaklak na ito. Hindi ko talaga dapat aagawin ang kanyang papuri. Bakit nananahimik ka? Ang iyong kamahalan, ako, ay hindi pa nakakita ng ganitong mga bulaklak. Ang uri nila ay hindi ko mawari. Tila ang kay Cloud Talented Lady, reputasyon bilang isang prodigy, ay pinalaki lamang pala. Mga iginagalang na kapatid. Ang kawalan ng kaalaman ni Cloud Talented Lady ay natural. When father exiled her to the streets, how could she know such refined things? Totoo nga. Just a country bumpkin. I overestimated. This is the 10,000 venoms. And it worth a fortune. Extremely precious. Ang iyong kamahalan, ang mga bulaklak na ito talaga ay nakamamangha sa lahat. Syempre naman. You. Tiyakin na ang aking mga bulaklak ay mahigpit na binabantayan. Huwag hayaan na sirain sila ng mga mabababang uri. Naiintindihan ko. Cloud Talented Lady, sumama ka sa amin para sa tsaa. Kayo dalawa manatili dito at hintayin ako. Naintindihan ba? Consort Shoot, sakuna. Ang iyong 10,000 venoms ay nawasak ng mga anak ni Cloud Talented Lady. Ano? Pakawalan niyo ako. Alan at Abay. Pakawalan sila. Ano ang nangyari? Wala lang. Kayo dalawang bata, nang ahas sirain ang mga bulaklak ni Consort Shoot. Mga kapatid, dapat ninyong malaman para sa mga batang ulila na mayroon lamang mga ina at walang ama nagagabay sa kanila. Ang ganitong pag-uugali ay hindi naman nakapagtataka. Masamang puno, hindi makakapagbigay ng tuwid na sanga. Si Cloud Talented Lady ay kulang sa birtud. Paano niya mapapalaki ang mga disenteng anak? Marahil si Cloud Talented Lady ay nagalit kay Consort Shoot dahil tinawag siyang walang alam at inutusan ng mga batang ito na sirain ang mga bulaklak. Paano mo nagawa yan, Cloud Talented Lady? Hinihikayat mo ang mga batang ito na sirain ang aking mga bulaklak. Mayroon kang tapang na parang isang mabangis na hayop. Hindi kami. Mayroon kaming ama. Hindi rin namin sinira ang mga bulaklak. Inay, nang lumapit ako, ang mga bulaklak ay nakahandusay na sa lupa. Alam ko, Abay. Inay, totoo po, paniwalaan niyo kami. Hindi namin ito ginawa. Alam ko, aking mga mahal. Consort Shoot.
Naniniwala ako sa aking mga anak. Hindi nila kailanman sisirain ang inyong mga bulaklak. Sabi mo sila'y inosente, nang walang katibayan. Ang mga salita lamang ay walang silbi, hindi mo malilinis ang kanilang mga pangalan sa mga salita lamang. Walang naniniwala sa kanilang inosensya higit sa akin. Alam ko ang pinakamahusay tungkol sa aking mga anak. Tunay na kalikasan. Higit pa rito. Inaakusa mo silang sinira ang mga bulaklak. Sino ba talaga ang nakakita? Sige nga. You. Kamahalin. Maaari akong magpatotoo. Nakita ko ng sarili kong mga mata. Ang mga anak ng binibining may talento sa ulap na nakatayo sa gitna ng hardin at pumipitas ng inyong mga bulaklak. Sinungaling ka. Oh, heto. Magtatanggi ka pa ba rito? Consort shoot. Hindi ako gumagawa ng dahilan. Mayroon akong ebidensya. Ang mga pumipitas ng bulaklak ay magkakaroon ng lupa at katas ng bulaklak sa ilalim ng kuko. Ang mga kuko ni Alan at Abay ay walang bahid, kaya't hindi nila masisira ang inyong mga bulaklak. Ngunit ang inyong katulong, si Yui rito, ang kanyang mga kamay, ay nagpapakita ng malinaw na bakas. Ikaw. Paano mo nagawang manirang puri sa aking pinagkakatiwalaang alalay? Wala akong intensyong manakit. Ngunit nagtutulak sa akin ang katotohanan. Ang mga batang ito ni ay sumire sa aking mga bulaklak. Consort shoot. Bilang isang hardinero, dapat mong kilalanin na nagsasabi ako ng Mga gwardya. Pinayagan ng binibining may talento sa ulap ang paninira na ito. Ang ganitong kawalang galang ay nararapatan ang pagputol ng kanyang mga braso bilang parusa. Hayaan silang magpayaman sa aking mga bulaklak. Kung walang mga kamay, paano mo aakit-kitin ng emperador ngayon? Papasukin niyo ako sa loob. Mayroon akong mahalagang bagay na kailangan kong makita ang emperador. Paano mo nagawa yan? Hindi mo makikita ang emperador. Ama Emperador. Ikaw na munting pasaway. Bakit mo nagagawang tawagin ang emperador ng ganyan? Pakisuyo, maaari mo ba akong tulungan na sabihin sa emperador na si Cloud Talented Lady ay kaka-rating lang, dinala ni Consort Shoot, maaaring nasa panganib siya. Sabihin mo sa kanya na iligtas siya agad. Ano? Inay. ang inyong kamahalan. Sa tingin ko, ikaw ay ayaw mong hanapin ang katotohanan ng usapin at gusto mo lamang akong parusahan. Kaya ano, isa ako sa 4 na consort. Ang pagharap sa isang mababang talented lady na tulad mo ay kasing dali ng pagdurog ng isang langgam. Ang kilos ng kamahalan na ganito, hindi ka ba natatakot na malalaman ng emperador? Ang halimbawa ni Noble Consort Robson, hindi ka ba natatakot? Tumahimik ka, gawin mo na. Ngayon na. Mukhang pagod ka na sa paano mo nagawang pahirapan ang babae ko. Pagbati sa inyong kamahalan. Mabuhay ang inyong kamahalan. Binibining may talento sa ula. Tumayo. Salamat, mahal na hari. Ama, inireklamo nila kami ni Alan na sinira namin ang mga bulaklak ni Consort Shoot. Ngunit malinaw na, hindi namin ginawa. Ama, gusto nilang putulin ang mga braso ni Inay para gawing pataba. Ipinaliwanag na ni Inay ang lahat, ngunit hindi sila nakikinig. Ama, inaapi nila si takot na takot kami. Tignan ko kung sino ang maglalakas loob na ipatong ang kamay sa inyong inay. Mahal na hari, pakiusap hatulan nyo ng makatarungan. Nagmali muna ang binibining may talento sa ulap at si Consort Shoot ay sumunod lamang sa mga patakaran ng palasyo. Mahal na hari, sina Alan at Abay, hindi kailanman gagawin ang mga ganoong bagay. Binibining may talento sa ulap. Huwag isipin na ang presensya ng emperador ay magpapawalang sala sa inyong mga anak. Binibini ng marilag na kagandahang asal. Hindi mo ba naisip na maaaring mayroon pa akong dagdag na ebidensya? Mahal na hari, pakiusap suriin ang bango ng bulaklak na iyan. Ang 10,000 lasot. Ang mga talulot ay kumikinang sa 7 ku at ang mga bagi ay naglalabas ng kakaibang bango. Ang bango ay nananatili sa loob ng ilang oras. Kahit sino ang humawak sa halamang ito ay magdadala ng bango. Ang kanilang mga kamay ngayon ay dapat nagtataglay ng bakas nito. Magpadala ng isang eksperto sa upang matukoy ang salarin. Kanina'y sinabi mong, hindi mo kilala ang bulaklak na ito. Sinabi ko iyan upang hindi mapawalang saysay ang otoridad ni Consort Shoot. Hindi ko alam na gagamitin ng isang tao ang bulaklak na ito para pagbintangan ang aking mga anak. Ngayon, lilinisin ko ang kanilang mga pangalan. Mga gwardya, kunin ang punong eunuch mula sa tanggapan ng mabangong halaman upang imbestigahan ito ng lubusan. Alamin kung sino talaga ang naghahasik ng kaguluhan.
ng inyong kamahalan. Tanging ang amoy ng abang lingkod na ito ay tumutugma sa 10,000 venoms. Mapangahas na lingkod. Paano mo nagawang magkaroon ng ganitong tapang? Bakit mo naman sinisiraan si Cloud Talented Lady? Ang inyong kamahalan, hindi ito totoo. Ako ay lamang. Nakikiusap ako para sa awa, ang inyong kamahalan. Si Lady of Bright Deportment ang nagutos sa akin na gawin ito. Taksil na babae, paano mo nagawang magpakalat ng kasinungalingan? Ang inyong kamahalan, hindi ako iyon. Lady of Bright Deportment, ikaw na ahas. Hindi ba kita tinatrato ng maayos? Bakit gumagawa ka ng ganito, kademonyohang gawain? Paano mo ako nagawang ipagkanulo? Paano mo nagawang harapin ang iyong mga magulang? Ang inyong kamahalan, kasalanan ko ito dahil sa pagkabigo ko, makita ang tunay na panlilinlang ni Lady of Bright Deportment. Nararapat akong parusahan ang inyong kamahalan. Lady of Bright Deportment. Ito ba talaga ang nangyari? Ang inyong kamahalan. Kasalanan ko ang lahat nito. Kumilos ako ng padalos-dalos sa sandali ng kahinaan, at napagbintangan ko ng mali si Ella. Nakikiusap ako para sa awa ng inyong kamahalan. Mabuti, sige na. Mga gwardya, sa utos ng emperador, si Lady of Bright Deportment ay ipinatapon sa selda ng mga lingkod upang maglingkod bilang tagapagsilbi Ang inyong kamahalan, huwag niyo po akong parusahan. Hindi ko ito ginawa. Ang inyong kamahalan. Ang inyong kamahalan. Ang inyong kamahalan. Si Consort Shoot ay nagkamali ng asala na bigong disiplinahin ang kanyang mga nasasakupan, kopyahin ang mga patakaran ng palasyo ng 100 beses at 3 buwan na suspendido ang sahot. Yui ay papatayin sa pamamagitan ng hampas bilang babala sa iba. Awa, ang inyong kamahalan. Iligtas ang buhay ko. Ang inyong kamahalan. Consort Shoot, iligtas mo ako. Consort Shoot. Ang parusa ng ama para sa kanila, masaya ka ba? Masaya talaga. Napakabait ni ama. Ang mga walang kwentang ito. Nabigong pabagsakin si Ella, ngunit sinira natin ang ating mga sarili. Ngayon, malamang natingnan ng kamahalan si Ella ng may mas malaking pabor. Hindi. Hindi ako makapaghintay ng pagkawasak. Ina. Kinatatakutan kong malapit na akong umalis sa palasyo. Pakiusap, tulungan mo ako, Jade. Hindi ba't si kamahalan ang nagtalaga sa iyo bilang noble lady upang manatili sa palasyo? Ano ang problema? Binigyan ako ng titulo ni kamahalan dahil sa Jade pendant ni Ella. Kung matuklasan niya na ako ay impostor, malilipol ako. Ano? Ina. Tulungan mo ako. Paano kung alisin si Ella? May naisip ako. Malapit na ang birthday banquet ng Empress Dawat. Maghahanap ako ng pulubi at ikaw, ipasok mo siya sa palasyo upang dungisan si Ella. Gagaan na kaya iyon? Dapat gumana. Hindi siya natalo ng kanyang ina. Si Ella ay hindi malalamangan ang aking anak. Sang-ayon. Ina, gawin natin ayon sa iyong sinabi. Kamahalan. Pagbati sa kamahalan. Ito ang Jade. Napinili ko mula sa dayuhang handog para sa piging. Malapit na ang kaarawan ng Empress Dowager. Ihandog ito bilang regalo upang ipakita ang paggalang sa magulang. Ang aking lubos na pasasalamat. Ella, paano mo babayaran ang aking pabor mula sa imperyo? Kamahalan. Tungkol sa piging ng Empress Dowager, hindi ako dadalo. Ano ang sinabi mo? Alam na alam ni kamahalan na kinaiinisan ako ng Empress Dowager. Bakit mo ako pinipili? Nagalitin siya. Ang Empress Dowager ay ang aking ina. Malinaw kong nakikita na wala kang pagmamahal sa akin, kaya naman nag-atubili kang pasayahin siya. Kung iyan ang sabi ni kamahalan, kung gayon iyon ang totoo. Ngunit nakikiusap ako kay kamahalan na kapag natapos na ang kaarawan ng Empress Dowager, pakawalan niyo na ako at ang mga bata mula sa palasyo.
Nananatili ka pa bang umalis? Pakinggan mo ito ng malinaw, huwag mo itong isipin. Kinainisan ako ng Empress Dowager. Nagagalit sa akin ang mga contribute. Kung mananatili ako rito, ito ay isang hatol ng kamatayan. Bakit ipinipilit ni Kamahalan na manatili ako? Pilit. Ang aking debosyon sa'yo, ang aking proteksyon sa'yo, talagang binabaliwala mo ba lahat ng iyon? Hindi iyon kailanman ang aking kagustuhan. Ella, hindi ka pa ba nakaramdam? Kahit kaunting pagmamahal para sa akin. Kamahalan. Nakikita kong nagmamalasakit ka nga sa akin. At hindi ka makakatakas sa akin. Kamahalan, pakawalan mo ako kaagad. Babalaan kita, kailangan mong dumalo sa paigig ng Empress Dowager. O ipapadala ko ang iyong mga anak sa hindi kilalang lugar. Hindi mo sila kailanman mahahanap. Halimaw ka. Kamahalan. Naway kasinlawak ng dagat ang inyong kapalaran. At kasintatag ng mga bundok ang inyong buhay. Mabuhay ang kamahalan sa loob ng 1,000 taon. Maaaring tumayo ang lahat. Kami ay nagpapasalamat sa Kamahalan. Mga upuan para sa mga bisita. Paano siya naglakas loob? Naipakita ang kanyang mukha sa pagdiriwang ng kaarawan ng Empress Dowager. Alam na alam niyang hindi siya gusto rito, pero dumadating pa rin siya para ikahiya ang sarili. Ang pabor ng emperador ang nagtatanggol sa kanya at isang uwak na nagtatangkang maging phoenix. Ang makasama ang mga ganitong tao ay nakakasuka. Itikom mo ang iyong bibig. Ilang araw lang ang nakalipas. Pinarusahan ng emperador si Noble Consort Robset at si Lady of Bright Deportment dahil sa pagsuway sa kanya. At si Consort Shoot ay kagabi lang pinalabas ngayong umaga. Hinay-hinay sa pagsasalita. Dumating na ang emperador. Pagbati sa Kamahalan, Mabuhay ang emperador. Maaaring tumayo ang lahat. kami ay nagpapasalamat sa Kamahalan. Pagbati sa ina. Umupo ka, anak ko. Sa mapalad na pagkakataong ito, nag-atas ako ng pagkuha ng kulay kastanyas na korales mula sa kanlurang dagat bilang handog sa iyong kaarawan. Naway masiyahan ka sa walang hanggang kalusugan at sigla. Pinararangalan ako ng iyong pagiging maalalahanin. Inihahandog ko, isang kumikinang na perlas mula sa silangang dagat na naglalayong ang kamahalan ay magkaroon ng walang hanggang buhay na kasintatag ng langit at lupa. Pinahahalagahan ng puso ni Consort Shoot. Nag-aalok ako ng ginseng na 1,000 taon na naglalayong ang kamahalan ay magtamasa ng haba ng buhay ng mga bundok sa timog at sigla ng mga laging berdeng pino. Nag-aalok ako ng isang tableta ng immortalidad na naglalayong ang kamahalan ay magkaroon ng sigla na parang pino at mga biyaya na parang asmendas. Naway ang iyong ningning ay sumikat sa mga dagat at ang mga biyaya ay umabot ng 10 milenyo. Mabuti, mabuti. Kayong lahat ay nagbigay kasiyahan sa akin ng husto. Ang matandang pusong ito ay kontento na magkakaroon ng mga gantimpala. Pasasalamat sa kamahalan. Maaari na kayong umupo. Simula nang pumasok si Ella sa palasyo, ang pabor mula sa emperador ay walang tigil. Mula kay kamahalan, nakakuha ka na ng maraming kayamanan, hindi ba? Anong bihirang handog ang iyong inihahandog ngayon? Ipakita mo agad, para mamangha kami. Adam, Alan at Abby, bakit kayo narito? Hindi ba kayo mag-aalay ng mga pitch ng mahabang buhay sa madaling panahon? Pagkatapos ng mga pagdiriwang, maaari na tayong sa wakas umalis sa lugar na ito. Ngunit nag-aatubili ako lumayo kay Ama Emperador. Nararamdaman ko rin iyan kahit mabait sa ina at sa amin. Siya ay nananatili, hindi namin tunay na ama. Kamahalan, inihanda ni Ella. Kamahalan, naghahandog ako ng isang pinta. Ano, isang pinta? Bakit hindi niya ginamit ang regalo na inihanda ko para sa kanya? Ang babaeng ito, Kaunti lang ang mga yaman ko. Ngunit ang pintang ito ay pinahahalagahan ko. Hindi ako nangahas na ipakita ito ng basta-basta. Ngayon ay ihahandog ko ito kay Kamahalan. Naway magtamasa si Kamahalan ng mahabang buhay at walang hanggang biyaya sa 10,000 taon. Anong klaseng kakaibang pinta ito? Hindi ito kahawig ng anumang obra ng maestro na kilala ko. Maaari bang ikaw mismo ang nagpinta nito?
At tinatawag mo itong pinahahalagahang kayamanan. Ang paghahandog ng ganitong hindi pino, basura kay kamahalan, ay lubos na kaiya-hiya. Ella, kung hindi mo kayang magbigay ng tamang handog, dapat sinabi mo sa akin. Aayusin ko iyon para sa iyo. Ngunit hindi mo malilinlang si kamahalan sa walang kwentang ito. Ella, paano mo nagawang ipakita ang sirang bagay na ito para sirain ang aking pagdiriwang? Mga gwardya, kunin ang pintang ito at sunugin. Inay, Mangyaring maghintay ng sandali. Ang pintang ito ay pambihira. Maaaring ito ay gawa ni Master Smart mismo. Master Smart, ang pinakadakilang monghe ng ating panahon. Hindi ba't namatay siya dekada na ang nakalipas? Sinasabi na bago siya mamatay, gumawa siya ng isang sagradong mapa na naglalaman ng mga mineral veins ng Summer Country na nakatago sa kanyang mga guhit. Kung tama ako, ito nga ang mismong pinta. Ano? Mineral veins ng Summer Country. Ang bakal na mineral ay mahalaga para sa paggawa ng sandata. Lahat ng bansa ay desperadong naghahangad nito. Tunay na ito ay walang kapantay. Si Ella ay nagbibigay ng sagradong mapa kay kamahalan, ay nagpapakita ng kanyang malalim na paggalang at debosyon. Mahusay, talaga. Pinagpala ang kamahalan na magkaroon ng ganitong babae. Imposible. Paano nagkaroon si Ella ng sagradong mapa? Ito ay dapat peke. Ambassador, sigurado kang nagkakamali ka. Imposible. Pinag-aralan ko ang mga gawa ni Master Smart sa loob ng mga dekada. Walang mali dito. Saan mo nakuha ang painting na ito? Kamahalan, binigay ito ni Master Smart sa aking yumaong ina. Bago siya mamatay, ipinagkatiwala niya ito sa akin. Anong mga walang kwentang kasinungalingan? Ang ganitong kayamanan ay hindi basta-basta ibibigay ni Master Smart sa iyong ina. Isang beses na nailigtas ng aking ina ang buhay ni Master Smart, kaya naman ibinigay niya ang painting na ito. HMPH, nasaan ang iyong patunay na ang taong iniligtas ng iyong ina ay dapat si Master Smart? Paano mo mapapatunayan na ito nga ang sagradong mapa? tama na. Consort shoot, tama na ang salitaan. Mahal na hari, kung ang pinta na ito ay totoo, malaking biyaya ito sa Summer Country. Ngunit kung ito ay peke, ang dignidad ng ating dakilang bansa ay lubos na mapapahiya. Talaga, kaya naman, ang pagiging tunay ng pinta ay kailangang masusing siyasatin. Tama si kagalang-galang na consort shoot. Anong ebidensya ang mayroon kayo upang patunayan ang pagiging tunay nito? Mahal na hari, mangyaring maghintay sandali. Si Master Smart ay dedikado sa Buddhist, kaya naman, bawat likhang sining na kanyang ginawa ay naglalaman ng selyo ng swastika ng Buddhist. Ang pamamaraang ito ng paglalagay ng set ay natatanging likha ng Master. Imposibleng gayahin. O sige, ang pintang ito ay walang dod ang tunay na likha ni Master Smart. Hindi ko kailanman mapapahamak na magpresenta ng huwad na handog. Buong pagpapakumbaba kong inihahandog ang pintang ito sa inyong mga kamahala bilang simbolo ng ating makapangyarihang Summer Country, mapayapang kabundukan at ilog, walang hanggang kasaganaan at lakas ng bansa. Mahusay, HMM. Mahusay ang pagkakasabi. Bigyan siya ng gantimpala. Ella, maghintay ka lang. Pagkatapos ng araw na ito, hindi ka na muling makakabangon. Maaari na kayong maupo, makisalo sa aking pagdiriwang. Salamat, kamahalan. Kamahalan, mayroon akong mga mahalagang bagay na kailangang pag-usapan sa inyo. Maaari ba tayong mag-usap ng pribado? CJ, Ambassador, sumunod ka sa akin. Cloud Talented Lady, kanina pa ako hiniling ni Mr. Shoot na ibigay ito sa iyo. Kung nais mong malaman ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng iyong ina, pumunta ka agad sa Plum Garden. Talagang sulat ito ni Ethan. Maaari bang hindi aksidente? Ang pagpanaw ng aking ina, hindi maaari ito. Kailangan kong humingi ng kasagutan. Ella, hindi ka na makakabawi mula sa dagok na ito. Ethan, nandito ka ba? Nakapagtataka. Walang tao dito. Ethan, sino ka? Pakawalan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ang kamay ko. Tigil. Ano ang ibig sabihin nito? Sabihin mo sa amin, paano ka nakapasok sa palasyo? Ano ang ginagawa mo kasama si Ella? Ako ang lihim na kasintahan ni Ella. Nagpuslit siya sa akin papasok kasama ang cart ng gulay at itinago ako sa silid na iyon. Huwag kang magkalakas loob. Talaga. Ella, ikaw na babaeng walang hiya.
Naglakas loob na lapastanganin ang aking handa sa kaarawan sa mga maruming gawain. Inosente ako, mahal na Reyna. Ella, paano mo masasabi yan? Sa dami ng saksi, paano mo itatanggi? Hindi ito nakakagulat sa akin. Nakalimutan na ba ninyo? Sa unang araw ni Ella dito, hinailan niya ang emperador upang magpasisa sa kahalayan sa liwanag ng araw. Siya ay walang iba kundi isang mapusok na puta. Mga gwardya, dalhin ang nangalunya na ito sa plaza para sa pampublikong pagbitay. Patawarin mo ako, mahal na Reyna. Maawa ka, nakikiusap ako para sa iyong awa. Jade, bakit patuloy mong kinukot sa tisa upang ilaglag ako? Nagsasabi ako ng katotohanan. Kung talagang inosente ka, ipaliwanag mo ang iyong gusot na damit. Ako ba ang naghubad sa iyo? Ang iyong kahalayan ay lapastangan sa palasyo. Mga gwardya, parusahan siya, ngayon na. Mahal na Reyna, sumpa ko, inosente ako. Ella, paano mo nagawang makisama sa ganitong kahalayan kasama ang hamak na pulubi sa palasyo? Ang pagpapahirap sa tubig na ito ay lilinisin ang kahalayan mula sa iyong kaawa-awang katawan. Hindi, mahal na Reyna. Hindi. Inaamin mo ba ang iyong mga kasalanan? Inosente ako, mahal na Reyna. Wala akong nagawang mali. Ikaw na babaeng walang hiya. Paanong magpatuloy ka sa pagtanggi? Gayong nahuli ka habang ginagawa ito, tatanggi ka pa ba? Malinaw na ikaw ay isang tao na hindi sisuko hanggang wala ng pag-asa. Ang pakikibahagi sa harem kasama, ang ganitong kahalayan ay dumi sa aking dangat. Ito ay lubhang kaiya-hiya. Mahal na Reyna, iminumungkahi ko ang parusang burong kahoy para sa Cloud Talented Lady. Ang parusang burong kahoy ay nangangailangan ng paghubad sa puta ng hubot-hubad, pagparada sa kanya sa mga tao na nakasakay sa burong kahoy para sa pampublikong kahihiyan. Pagkatapos ng parusang ito, hindi na siya magkakaanak at magiging walang silbi. Hindi ba ito masyadong malupit? Mahal na Reyna. Mahal na Reyna, inilagay ni Ella sa kahihiyan ang trono sa harap ng lahat ng opisyal ng korte. Nilapastangan ng harem at nilate si Mahal na Reyna. Pinahiya niya ang ating imperyo. Ginawang pagtatawanan ng Summer Country. Tanging matinding parusa lamang ang makapagbibigay babala sa buong palasyo. Matalino ang iyong sinasabi. Hayaan siyang tumanggap ng parusang burong kahoy. Hindi, mahal na Reyna. Hindi ako susuko sa burong tinatanggihan ko. Sino ang mga ngahas na hawakan ng aking babae? Hindi ba niyo pinahahalagahan ng inyong mga ulo? Mahal na Reyna, iligtas mo ako. Hinihiling ko lamang ang kamatayan. Hindi ko kailanman sasakyan ang burong kahoy upang magdusa ng ganitong kahihiyan. Ina, bakit mo sinamantala ang aking kawalan upang apihin at pahirapan ang aking babae? Mahal na Reyna, nangalunya si Ella. Nasaksihan naming lahat. Ito ilang sandali lang ang nakalilipas. Hindi. Mahal na Reyna, nilapastangan ng aking anak ang palasyo. Sa kanyang mga kahindik-hindik na gawa, hindi mapapatawad ang kanyang mga kasalanan. Nararapat siyang bitiin. Para sa ganitong babae, ang pagpatay lamang sa kanya ay masyadong maawing. Iminumungkahi ko na ang Cloud Talented Lady ay dapat bitayin sa pamamagitan ng mabagal na proseso. Mahal na Reyna, bilang imperial na kaseho, ang kanyang mga kilos ay kapantay ng mga suwail sa kalye na lawmate sa dangal ng Summer Country. Nakikiusap kami para sa kamatayan ng Cloud Talented Lady upang maibalik ang imperial na dangal. Sumasang-ayon ako dito. Ako rin. Gayon din ako. Kayo lahat. Dylan, matigas ka pa rin ba? Lahat ng opisyal ng korte ay nakikiusap sa iyo na ipapatay si Ella. Ano pa ang iyong hinihintay? Nakikiusap kami na ipapatay si Cloud Talented Lady. Nakikiusap kami na ipapatay si Cloud Talented Lady. Para sa babaeng ito, isusugal mo ba ang imperyo at ang bansa? Sinusubukan mo ba akong patayin? Kung kailangan ng imperyo na tapak-tapakan ng isang babae para mapanatili ito, kung gayon ay ayoko ng ganitong imperyo. Kamahalan. Nabaliw na siya. Anak ko, nabaliw ka. Nalunod ka na sa salamang ka ng manggagayuman na ito. Ella, Inay. Inay, huwag kang mamatay. Ang dalawang batang ito, bakit ang kanilang mga mata at kilay ay kamukha ni Dylan noong bata pa siya? Maaari bang sila ay... Alan, Abay, bakit kayo nandito? Hindi ba sinabi sa inyo ni nanay na huwag gumala?
Inay, nakita lang namin ni Abby. Nalihim na nagbigay si Concubine Luke ng isang pulubi sa kapatid na iyon. Pumunta kami dahil natatakot kami na baka mapahamak ka. Sabihin mo sa akin. Bakit mo sinaktan si Cloud Talented Lady? Hindi ako. Sumusumpa ako. Hindi ako. Ang iyong pananahimik ay nagsasalita ng marami. Kung gayon, dalhin mo ang iyong mga lihim sa libingan. Mga gwardiya. Hilahin siya sa labas ng Meridian Gate at hampasin hanggang mamatay gamit ang mga pamalo. Mahal na emperador, maawa kayo. Mahal na emperador. Ito ay, si Noble Lady Shoot ang nagpilit sa akin dito. Kaya ikaw pala ang may gawa. Bastardo, mapangahas na babae. Paano mo ako pinagbibintangan? Sinasabi ko ang totoo, mahal na emperador, si Noble Lady Shoot ang nagutos sa akin na ipasok ang pulubing iyon sa palasyo. Nagalihi na siya sa inggit kay Cloud Talented Lady sa loob ng ilang taon at maraming pagtatangka. Natapusin ang kanya. Kung nagdududa kayo sa akin, mahal na emperador, tanungin si Noble Lady Luke para sa kumpirmasyon. Hangal kong inalala ang iyong biyaya sa pagliligtas na mula 6 na taon na ang nakalipas. Iniisip na ikaw ay mabuti ang puso. Bulag ako. Ganito kasamang gawa, isang ahas sa anyo ng tao. Huwag ninyong paniwalaan ang kanyang mga kasinungalingan, mahal na emperador. Nais niyang sirain ako, hindi ko ginawa. Bakit mo dala ang jade pendant ni nanay? Ibinigay ito ni tatay kay nanay ilang taon na ang nakalipas. Nanay, ingatan mo. Magaling, Abay. Iniisip ko kung saan nawala ang pendant na ito. Ikaw pala ang kumuha. Jade, paano ka naglakas loob na lokohin ang emperador at magpanggap bilang si Ella? Kamahalan. Ano ang ibig mong sabihin dito? Kaya pala ikaw ang maliit na madre na nagligtas sa akin sa Moonlight Shadow Convent. Ikaw nga. Kamahalan, ang iyong mga sinabi, hindi ko maintindihan. Ella, bakit mo ipinadala ang batang ito para nakawin ang aking jade pendant? Naglalakas loob ka. Dumating na ang oras. Ang mga banal na biyaya para sa mahabang buhay ay ipahayag sa lahat. Pinararangalan namin ng Empress Dowager. Ang kanyang ningning ay kasinlaki ng araw at buwan. Ang kanyang haba ng buhay ay katumbas ng langit. Ina, nasasaktan ka. Maayos lang ako. Mabilis, pigilan ang batang iyan. Ina, ano ang iyong ginagawa? Mabilis, itanong mo kung sino ang ama ng bata. Kamahalan, ang batang ito ay kamukang kamukha mo noong bata ka pa. Eksaktong eksakto. Mabilis, Prinsipe Cheney, Kanselario Zachary, at Punong Gurogon, kayong tatlo, hali kayo rito. Nasaksihan ninyo ang pagpapalaki ng emperador. Tingnan ninyong mabuti, kamukha ba ng bata na ito ang eksakto mukha ni ang emperador noong bata pa? Talaga. Kamukha talaga siya ni kamahalan noong bata pa. Ang pagkakamukha ay nakakagulat. Batang mabuti. Sabihin mo sa amin kung sino ang iyong mga magulang. Ang nanay ko ay si Ella at ang ama ko ay hindi ko alam. Huwag mong takutin ang aking kapatid, hindi pa natin nalulutas ang mga hinaing ng aking ina. Tingnan mo. Ang marka sa kapanganakan ng bata na ito ay katugma ng sayumaong emperador. Maaari ba na ang tatlong anak na ito ay kay emperador? Kung si Ella nga talaga, nagligtas sa akin 6 na taon na ang nakalipas. Kung gayon sila, dapat ang mga anak ko. Hindi. Si Ella ang nagluwalsa. Mga paslit na iyon, hindi sila maaaring maging dugong bughaw ng kamahalan. Kamahalan, hindi kayo dapat magpadaya sa pandarayang ito. Kamahalan, makapagpapatunay ako na ilang taon na ang nakalipas. Ang nagligtas sa inyo ay ang aking anak na si Jade. Si Ella ay mapanlinlang at ginagamit niya ang mga batang ito upang magpanggap na may dugong bughaw. Hinahangad niya ang kayamanan at katayuan ni Jade. Asawa ko, magsalita ka na. Kamahalan, si Jade ay hindi magsisinungaling. Matapos ang lahat ng taong ito, ang mga anak ni Ella, kaninong mga anak, sa labas sila, hindi mapapatunayan. Kayo, huwag ninyong hayaang lokohin kayo ng aking masamang anak. Kayong tatlo, naglakas loob kayong baluktutin ang katotohanan. Kamahalan, 6 na taon na ang nakalipas. Ako talaga ang nagligtas sa inyo sa Moonlight Shadow Convent. Pagkatapos ng gabing iyon, ako ay nagdalang tao. At nagluwal ng 3 anak. Ella, marami kang pinagdaanan. Sino ang nagsabing hindi masusuri ang dugo? Ipatawag ang Imperial Master. Magkakaroon tayo ng pagsusuri ng pagkaama.
Imperial Master, ano ang hatol? Binabati po, kamahalan. Binabati po, kamahalan. Ang mga paslit ay tunay na may dugong bughaw. Kinumpirma ito ng pagsusuri ng dugo. Alam ko na. Alam ko na. Sila ay mga dugong bughaw. Lola, nako. Kamahalan, 6 na taon na ang nakalipas. Bakit ninyo ginawa iyon? Ella, lahat ng sisi ay akin. Ako ay nilason at hinabol ng mga mamamatay tao ng gabing iyon. Nadapa ako sa Moonlight Shadow Convent. At pinagpala akong mahanap ka. Hinihiling ko na, bigyan niyo ako ng pagkakataong makabawi, pakiusap. Ang pamilya Chute ay nilinlang ang trono at paulit-ulit na binalangka si Cloud Talented Lady. Kaya ang kanilang mga krimen ay karapat-dapat sa kamatayan. Bakit? Ang ibig ko lang naman ay umarkila ng mga pulubi upang year-okan ka. Bakit ang emperador pa? Ang masasamang tao ay laging nakakatikim ng bunga ng kanilang ginawa. Ayon sa utos ng imperyo, dalhin si Jade Chute sa labas ng lungsod. Isabit siya, pagkatapos pagsilbihan ng 100 pulubi. At ipakita ang kanyang bangkay sa loob ng 3 araw bilang babala. Hindi po, mahal na emperador. Nakikiusap po ako. Maawa kayo sa aking anak, mahal na emperador. Mahal na emperador, maawa po kayo sa aming pamilya. Si Maid Peach Lenat, si Concubine Luke, patayin sa hampas. Si Ethan Chute, ipapatapon sa ningguta at hindi na kailanman makakabalik sa kabisera. Salamat po, mahal na emperador, dahil inalagaan ninyo ang aking buhay. Mahal na emperador, sinuri ko ang mga bituin kamakailan. Pumasok ang Paul Ares sa palasyo. Dapat nang ayusin ng Emperatress. Ayon sa mga kautusan ng imperyo, si Ella Chute, may kabutihan at mahinahon sa kalikasan, huwaran sa kilos at moralidad, ay dito pinapatong bilang Emperatress. Upang mamahala sa lahat ng mga usaping imperial, pinagkalooban ng selyo at kagamitan ng imperyo, siya ang mamamahala sa Imperial Harem. Ang kanyang panganay na anak na si Adam, matalino at mapanuri, pinagkalooban ng kabutihan at talento, ay itinalaga bilang tagapagmana ng trono, tinanghal bilang Crown Prince. Ang ikalawang anak na si Alan, matatag at matapang, ay ginawaran bilang Prinsipe Wise. Ang bunso na anak na si Abby, maganda at kaakit-akit, ay ginawaran ng titulong Prinsesa Illuminating. Mula ngayon, ang Imperial Harem ay mananatiling bakante. Walang concubine na kukunin. Igalang ang utos na ito.